Magandang araw po sa inyo, Miss Terry. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung hindi ko malilimutang pangyayari na habang buhay kong dadalhin hanggang siguro sa kabilang buhay. Ako nga po pala si Miguel. Isa po akong mangingisda sa Samar, Leyte. May sarili po akong bangka na ginagamit sa pang-araw-araw kong pagpapalaot sa dagat. Katuwang ko po lagi ang aking pinsan na si Ernesto. Maliit lang po ang aking bangkang nagagamit kaya hindi po kami masyadong nakakalayo o nakakapunta sa mga malalalim na parte ng dagat, hindi tulad ng mga naglalakihang mga bangka sa isla namin. Nung dati ay sapat pa ang nahuhuli naming mga isda, minsan nga ay sobra pa. Pero nung tumagal na po ay paunti na ng paunti ang nakukuha namin na dahilan na din ng paglayo namin ng pwesto para lang makasapat lang yung mahuhuli naming isda. Isang hapon ay napagkasunduan namin ni Ernesto na lumaot ng madaling araw para makalayo-layo kami at hindi kami abutan ng sikat ng araw. Simulan na natin ang paglaot ng bandang 4:00 ng umaga, pinsan. Sige, pinsan. Para naman makarami-rami din tayo. Oo nga baka magutom na tayo nito sa dalang ng mga isda. Sige, pinsan. Kita na lang tayo mamaya at mag-aayos na rin ako ng mga gagamitin natin bukas. At madaling araw na nga po noon, Miss Terry. Nagkita kami ng pinsan ko sa bangka. Nauna na siya doon at nakita kong nag-aayos na siya at mukhang nalinis na rin ito. Aga mo, pinsan ah. Kailangan, pinsan Magugutom pamilya ko nito. Sana nga maging maganda yung huli natin. Pasensya na, pinsan ah. Kamote at panimpla lang sa pwede nating lutuin yung nabaon ko ngayon. Ito sili, bawang, sibuyas, kamatis at asin lang ito Okay lang yan. May bigas at kape naman tayo rito. Sige, tara na para makarami tayo. Pumalaot na din kami agad pagkatapos naming mailagay lahat ng gamit namin sa bangka. Madilim po sa dagat noon, Miss Terry. Tanging gasera lang at ilaw mula sa buwan ang nagsisilbing gabay namin. Nang medyo nakalayo-layo na kami, ay napansin namin na biglang sumama ang panahon. Naging makulimlim at yung buwan ay natakpan na ng makapal na ulap. Hudyat ito na may paparating na malakas na ulan. Bumuhos agad ang ulan na may kasamang malakas na hangin. Halos mamatay na yung apoy sa gasera namin kaya nagsabi ako kay Ernesto na bumalik na lang kami sa bayan. Nakikita ko sa mata at mukha niya ang hindi pagsang-ayon. Kapag bumalik tayo, walang kakainin yung mag-iina ko, pinsan. Pero masyadong delikado kung magpapatuloy tayo. Baka naman humupa din maya-maya itong ulan. Wala namang bagyo ngayon, di ba? Kumapit na lang kaming dalawa sa bangka upang hindi mahulog sa lakas ng hangin. Buti na lang ay hindi pa kami nakakapagbaba ng aming lambat. Kung nagkataon ay nasira ito. Hanggang sa isang malakas na alon ang humampas sa bangka na naging dahilan ng pagkawala namin ng malay. Ginising na lang ako ng aking pinsan at umaga na noon, Miss Terry. Napansin kong nasa isang isla kami at mataas na ang sikat ng araw. Sinwerte pa tayo, pinsan, at buhay pa tayo. Oo nga
Paano ba tayo napunta dito sa isla? Hindi ko din alam eh. Basta nagising na lang ako at yung bangka natin inaanod na sa pangpang. Ngayon lang ata ako napunta dito sa isla na to ah. Parang hindi pa masyadong napupuntahan dahil ultimo dito sa pangpang ang daming isda. Yun nga din ang napansin ko insan eh. Hindi pa alam ng ibang mangingisda dito. Oo nga. Kumain muna tayo bago natin hulihin ang mga yan. Masayang masaya kaming dalawang magpinsan dahil alam namin na may maiuuwi kaming huli pagbalik namin sa bayan. Bumaba kaming dalawa para sana humuli ng isda upang mailuto namin pang ulam. Nang biglang may isang babae ang tumawag sa amin mula sa malayo. Sandali lang mga Ginoo. Mga dayo kayo dito, no? Sabi nito habang papalapit ito sa amin. Saglit kaming natigil ni Ernesto dahil isang magandang babae ang papalapit sa amin. Napakaputi niya, Misteri, at mahaba ang kanyang buhok. Opo. Naanod ng malakas na ulan yung bangka namin at napadpad kami dito. Ako nga pala si Ernesto at ito ang aking poging pinsang si Miguel. Loko ka talaga. Miguel nga pala. Ikaw, anong pangalan mo? Maria nga pala. Naanod pala kayo dito. Napakalakas nga ng ulan ng madaling araw. Buti at walang nangyaring masama sa inyo. Buti nga at nagpapasalamat kami dahil ligtas kami. Teka, hindi ko naman siguro nag-iisa dito sa isla na to. Siyempre, hindi. Ganun ba? Ibig sabihin, may ibang mga tao dito? Aba, siyempre naman, no? May isang barangay dito. Sila yung makakasama kong naninirahan dito sa isla. Bigla akong tinabig ni Ernesto, Misteri. Sinenyasan niya ako kay Maria. Wala pa kasi akong sariling pamilya hanggang ngayon, Misteri. Sa isip-isip ko ay maganda nga si Maria. Yun nga lang ay hindi naman namin alam kung wala pa ba siyang kasintahan o asawa. Napansin ni Maria na mukhang mag-aayos pa lang kami ng makakain kaya inaya niya kami na sa kanila na lang muna kami kumain. Tutal daw ay may salo-salo sa kanilang barangay. Pasasalamat daw nila yon sa patron para sa biyayang binibigay sa kanila. Hindi naman kami nagdalawang isip ng pinsan ko at sumama na din kami para makakain naman kami ng masasarap na lutong ulam. Mababait ang mga tao sa isla nila Maria dahil kada may makakasalubong kami ay binabati nila kami ng may ngiti sa kanilang mga muka. Nakarating kami sa bahay nila Maria at agad naman kaming sinalubong ng mga magulang at kapatid niya. Malaki ang bahay nila at sa tingin ko ay may kaya sila sa buhay. Pinakilala kami ni Maria sa kanyang pamilya. Nay, Tay, sila Miguel at Ernesto nga po pala. Napadpad sila dito sa isla, dala ng malakas na ulan kaninang madaling araw. Ganun ba? Maligayang pagdating sa isla namin. Pagbati sa amin ng tatay niya at mukhang masaya din na nagkaroon sila ng mga bisita. Inaya ko sila dito na kumain dahil may malaking salo-salo ang barangay natin ngayon, di ba, Tay? Oo, meron. Meron nga. Buti na lang at nagpaunlak sila sa paanyaya mo, anak. Parang nagugulat na sagot nito kay Maria. O siya, pakainin mo na ang mga bisita mo, anak. Utos naman ng nanay nito kay Maria. Agad naman kaming pumasok ng bahay nila para na din makakain. Nakatapos kami agad nun. Pero pinipilit pa kami ng pamilya ni Maria na kumain pa at baka lang daw nahihiya kami. Sinabi naman namin na sobrang busog na talaga kami. Pero sa totoo lang, Misteri, konti lang ang nakain ko habang ang pinsan ko ang masyadong nagpakabusog.
Madalang lang daw kasi kung makakain siya ng ganong mga luto ng pagkain. Pagkatapos namin ay nagpaalam kami na lalabas muna kami at pabirong sabi na lang namin na masyadong lumaki ang mga tiyan namin kaya magluluwag lang kami ng mga sinturon. Nagpahangin kami sa may bakuran nila Maria at bigla-bigla naman na paglabas namin ay nakita namin yung mga tao na busy sa pag-aayos ng salo-salo nila. Naglagay sila ng isang mahabang lamesa sa gitna ng daan. Habang nag-aayos ang mga kalalakihan sa kanila ay hindi nila maiwasan na tumingin sa amin at tanguan kami. Habang yung ibang mga babae, dalaga man o matanda, ay humingiti kapag nasusulyap sa amin. Hindi tuloy mapigilan ng pinsan ko na magbiro. Ngayon lang ata sila nakakita ng pogi no, insan? Bakit naman, pinsan? Grabe ang mga ngiti nila sa'yo kapag nalilingon sa atin. Loko, mamaya marinig ka nila at hindi tayo alukin sa handaan. Uy, huwag naman. Magbabalot pa nga sana ako ng pagkain. Huwag nga lang sana gaya ng luto kina Mariano. Bakit naman? Para kasing ang tabang, mga walang pampalasa. Wala atang panlasa ang pamilya ni Maria. Ikaw naman, masyado ka. Baka kasi dahil sa isla lang ito, naubusan sila ng mga pampalasa. Kailangan pa siguro nilang pumunta sa kabilang isla para lang makakuha nun. Sabagay, tama ka dun. Nabigla kaming dalawa ni Ernesto nang may tumapik sa likod namin. Si Maria pala. Gusto niyo bang mamasyal sa gilid sa isla? Gusto sana namin kaso baka nag-aalala na yung pamilya namin eh. Ganun ba? Hindi niyo man lang tatapusin yung pasasalamat namin sa patron. Oo nga naman, pinsan. Baka pwede kahit tapusin na lang natin bago tayo umuwi. Magpaliwanag na lang tayo pagdating natin dun. Wala na akong nagawa dahil masyadong mapilit itong pinsan ko. Kaya napapayag na lang ako na tapusin na lang yung fiesta ng patron nila. Nag-aya naman si Maria na kung gusto daw namin na maglibot-libot sa isla ay sasamahan niya daw kami. Pero tumanggi na agad si pinsan dahil nagpaalam siya na kung pwede ay mamitas ng mga bunga ng puno para daw may maiuwi siya sa kanyang mga anak. Sinabi na lang niya na ako na lang ang sumama kay Maria at makapagsarili na din kaming mga single. Pabiro nito sa amin. Pumayag naman si Maria na pumitas ng mga bunga si pinsan at nagmamadali agad itong umalis habang kami naman ay nag-ikot-ikot sa kanilang isla. Sa tagal naming magkausap ni Maria ay nasabi niya sa akin na hindi pa daw siya nakakapunta ng ibang isla dahil may takot daw siya sa dagat at hindi siya marunong lumangoy. Natawa na lamang ako sa mga nasabi niya sa akin. Dito ay nasabi ko na din na kung gusto niya ay siya naman ang pumasyal sa aming isla gamit yung bangka ko. Napangiti ito at halatang nagustuhan niya din yung minungkahi ko sa kanya. Maggagabi na nung narating namin yung bangka namin sa Pangpang. Itinali namin ito ni pinsan para hindi anurin ang alon. Agad akong nagtungo sa bangka at sumakay dito. Pinipilit ko siyang sumakay pero ayaw niya. Gusto na daw niyang umuwi dahil baka nag-uumpisa na yung handaan. Nang makauwi kami sa kanilang bahay, ay nakaayos na ang malaking lamesa sa daan at puno ito ng mga iba't ibang putahe. Kapansin-pansin din ang dalawang malaking kawali na tanging tubig lang ang laman. Doon ay nagpaalam muna ako kay Maria na kukunin ko lang ang aking gamit sa kanilang bahay. Agad naman siyang tumango at sinabing bilisan ko daw dahil mag-uumpisa na ang fiesta ng kanilang patron. Pumasok ako sa bahay nila Maria at doon sa sala ay nandoon ang mga gamit ko. Kinuha ko ito at napansin kong
nandun din ang gamit ni pinsan. Ibig sabihin ay hindi pa siya bumabalik simula kanina? Nagtaka ako at kinuha ko na lang yung gamit niya. Napasilip ako sa kanilang bintana dahil tanaw mula dito ang ginawa nilang malaking lamesa. At sa unang pagkakataon, Misteri, nakakita ako ng aswang. Kitang-kita ko ang pagpapalit anyo ng mga tao. Kasama na doon si Maria at ang pamilya nila. Ang nakakatakot pa dito, Misteri, pamilya ni Maria ang pinuno ng mga ito dahil kung ano ang sabihin ng mga ito ay agad sinusunod ng lahat. Napabalikwas ako nang sabay-sabay silang lumingon sa direksyon kung nasaan ako. Agad akong tumakbo palabas ng pintuan. Iniisip ko kung nasaan na ba ang aking pinsan. Isla pala ito ng mga aswang. Kaya pala, gano'n na lang ang pagkatuwa nila nang makakita sila ng tao. Kami na pala ang magiging alay at iluluto doon sa 2 kawali na nasa malaking lamesa. Hindi na ako humakbang. Tinalon ko na yung hagdanan nila na may 5 baitang. Agad akong nagtago sa silong ng kanilang bahay. Kinakabahan ako para sa kaligtasan ko at gano'n din para sa pinsan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makita. Nagsisimula ng halughugin ng mga aswang ang bahay nila Maria. Pinipigilan ko na gumawa ng kahit anumang ingay. Pero sa likod ko ay may kumalapit. Si pinsan pala. Nandun din pala siya sa silong ng bahay. Pinsan, mga aswang pala ang mga tao dito. Oo, alam ko. Narinig ko kanina habang namimitas ako. Yung 2 kapatid ni Maria ay tuwang-tuwa dahil makakakain na naman daw sila ng tao at sawa na daw sila sa baboy at baka. Kaya pala ayaw nila tayong paalisin sa isla. Hindi pa kami natatapos mag-usap ng aking pinsan nang biglang sumilip sa silong ang mga aswang ng sabay-sabay. Dahilan yun para maitulak namin yung isa para lang makagawa kami ng daan. Tumakbo kami ng singbilis na kaya ng katawan namin. Binitawan namin lahat ng aming mga dala para lang makatakbo kami ng mabilis. Pero sadyang mabibilis sila, Misteri. Naririnig pa namin na nagtatawanan pa sila habang humahabol. May isa pa nga na narinig naming nagsalita. Walang saysay ang pagtakbo nyo. Nasa isla lang kayo. Doon ay naalala ko yung kwento ni Maria kanina na hindi pa siya nakakalabas ng isla dahil may takot siya sa tubig. Kaya ang sabi ko sa pinsan ko na sa Pangpang kami pumunta at subukang lumusong sa tubig. Pero pagdating namin sa Pangpang ay may sumalubong na sa aming mga ilang kalalakihan. Mga itsurang aswang ang mga ito at halatang inaabangan nila kami doon. Naisip namin yung bangka namin pero nasa kabila pa ito ng isla. Kaya tumakbo ulit kami. Nakikita namin ang buong pamilya ni Maria na inuutusan lang ang mga ibang aswang na habulin at dakpen kami. Narinig ko pang sumisigaw si Maria. Huwag niyo nang pagurin ang sarili ninyo. Hindi din kayo makakatakas ng buhay dito. Kung anong kinaganda niya, yun ang sama ng ugali niya at ng mukha niya ngayong aswang na siya. Kaya nga kaya pala panay pilit niya sa atin na wag munang umuwi. Oo nga, hindi ko agad naisip na kaya pala ang tabang ng mga luto nila. Sana lang ay hindi pa nila nasisira yung bangka. Binilisan na lang namin yung takbo namin. Yung ibang aswang ay tinitingnan lang kami. Hinihintay na mapagod kami dahil sa totoo lang, Misteri, ay wala na kaming ibang pupuntahan. Laking tuwa namin at nandun pa yung bangka namin. Malas nga lang at nag-low tide pa nun kaya nakasadsad ito sa buhangin.
Dalawa kaming nagtulak sa bangka, makaalis lang sa buhangin at makaalis na din ng buhay. Habang tinutulak namin ay dasal kami ng dasal. Nang malapit na kami sa tubig ay humarang ang nanay at tatay ni Maria sa unahan ng bangka. Habang sila Maria at iba pa ay nasa likod naman namin. Huwag na kasi kayong magtangkapang tumakas. Hindi matutuloy ang fiesta kung wala ang mga panauhin na handa namin. Sa tingin niyo ba ay papayag kami na makatakas kayo? Oo nga naman mga iho. Ang kahihinatnan niyo rin naman ay sa loob ng tiyan namin. Takot na takot kaming dalawa ng pinsan ko, Misteri. Handa na kaming lumaban nun kesa naman makain lang kami. Bumulong ang pinsan ko na, Sumampa ka na sa bangka. Itutulak ko hanggang sa makarating ka ng dagat. Pakisabi na lang sa pamilya ko na mahal ko sila. naluluhang banggit ni Ernesto. Ano ka ba? Nasisiraan ka na talaga ng bait ano? Dalawa tayong aalis dito. Hindi kita iiwang mag-isa dito. Pero wala akong nagawa, Misteri. Nang buong lakas niya akong binuhat, pasakay sa bangka at sinimulan niya itong itulak. Naglalapitan na yung mga aswang sa likod ng pinsan ko habang napahiga ako sa bangka nang subukang pigilan ng magulang ni Maria ang bangka. Sadyang malakas sila. Pero Misteri, may napansin akong isang bagay sa loob ng bangka. Kinuha ko agad ito at isinaboy sa kanila. Buti na lang pala at may dalang asin si pinsan. Naging susi ito upang bumitaw ang mga magulang ni Maria. Habang tinutulak ni pinsan ang bangka, ay isinasaboy ko sa mga aswang ang asin para mag-atrasa ng mga ito. Nang makasayad na sa tubig ang bangka namin, ay agad kong inalalayan si pinsan para makasakay rin ito. Kita namin ang panghihinayang ng mga aswang na nakaligtas kami. Laking pasasalamat din namin at may baon siyang asin sa bangka na sumagip sa buhay namin. Pagdating namin sa aming isla, ay ibinahagi namin sa mga pamilya namin at mga kasama naming mangingisda ang aming naranasan. Pero tulad ng nakasanayan ay hindi sila naniwala, lalo na yung mga doon na tumanda sa pangingisda. Sa tagal na daw nilang nangingisda ay wala daw isla ng mga aswang tulad ng kwento namin. Gawa-gawa lang daw namin ito para matakot ang ibang mangingisda na pumalaot sa dagat. Pero sa amin ng pinsan ko, Misteri, sapat na yung nasaksihan namin sa isla na yun, may maniwala man o wala. Hanggang dito na lamang po ang aking kwentong aswang Misteri. Sa muli ay maraming salamat po. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling kwentong kababalaghan sa misteryoSadilimTV@gmail.com. Malaking bagay rin po kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling Misteryo sa Dilim.